May Pakita two mo. legs kayo na kung mama-maximize ay very compelling. Halimbawa, ikaw ay nasa DILG, local government, police, no? Tama. Tapos yung kapatid mo nasa ombudsman, Tama. corruption, no? Justice, etc. Mm. No? Pero yung approval rating ng gobyerno parang hindi pa rin ganun kaganda, no? Bumababa pa rin. No? Anong tingin mo yung dapat maging formula dahil napaka-strategic ng location yung dalawa? Yes. Yung isa ay ombudsman, ikaw ay DILG. Paano kayo makakatulong sa gobyerno? Well, hindi kasi ako pwede magsalita para sa kapatid ko eh. But tingin ko, the end is close para doon sa mga kasama sa floodgate. Pero para sa akin, over and beyond that, are external factors we can't control. Inflation is we couldn't control because of the international situation. Yes. Yung political intrigue has a lot of weight, puts a lot of weight down. Diba? Nobody likes to see the vice president siya sabi, ayaw ng ganyan. Diba? It distracts them from the real work that the president is doing. The president is doing a great job. He's a very sincere person. He's very forthwith when he does his job. Pag sabihin niya kailangan gawin niya, pinapagawa niya talaga kagad. And I think we have 2 years to go. And bago matapos yung 2 taon na yan, nakikita na rin dramatic changes para sa bansa. Siguro panghuli dito sa mga controversial issues, no? Saldico. Anong nangyari doon, no? Bakit biglang in-announce ng presidente na arrested siya? Na-arrested naman talaga. Pero usually kasi dapat yung presidente ang pinakahuli. Protect the principal eh. Bakit siya nauna? Sinong nag-prime sa kanya? Ang Bureau of Immigration informed me and I informed the president. Because it was a valid, talagang dumating yung communication sa amin inquiring about Elizaldico. Di ba yan, fake papers. Ang nagkamali lang ako ay nag-assume talaga ako na ang Philippine law at ang Czech law ay pareho. Ang apparently lumalabas, nagkaroon ng tribunal, high court tribunal hearing para sa kanya. Tapos bigla na lang nagka-interference ng for whatever reason, he got high-priced lawyers na napakawalan siya bago namin naayos lahat. But in truth, nahuli talaga siya ron. Pero wala kasing basis. Nangyari na sa akin dati yan 89, galing akong Portugal, pauwi ako ng bansa, nagkaroon ng coup sila Danny Lim dito. No, November 30, December 1. So na-stranded ako sa Amsterdam. Hinuli ako for 8 hours, interrogate ako. Pero hindi ka na pwedeng palampasin. Oras lang Unless may kaso ka ron or meron kang red notice. Ang problema natin, wala tayong red notice Wala pa. Diba? Kaya hindi ka talaga ma-hold doon. Hindi eh. Nag-apply kami ng red notice nung September. Nung lumabas na lahat yung indictments siya after the president's yung mahiya na maki-speech. Diba? Na-indict siya September. Nag-apply kami ng September. Pero ang Interpol is very careful about distinguishing political personalities. So, medyo na-delay ang red notice sa kanya. Hindi katulad nung iba na pinapadali dito kasi since I became SILG, na-deport namin siguro mga 40 Chinese na, mga may Jordanian na, may Estonian na, may Russian na. Basta pinigay yung red notice sa amin, di-deport namin kaagad. Pero again, that was my mistake. Hindi ko akalayan ng sistema para doon yung iba sa sistema dito sa Pilipinas. But we will get him. We will get him. I'm 100% sure we're gonna get him. Diba? Yeah.